Sa nakaraang kwento ng aking biyahe, ibinahagi ko sa inyo ang ruta patungo sa Bundok Peninsula na pwedeng maging alternatibong ruta patungo sa rehiyon ng Bicol. Ito, ang ruta patungo sa Lopez na Patanawan Road. Ating nalaman kung gaano kalayo ang rutang ito at kung ano ang kondisyon ng daan na madadaanan dito. Sa video ito, muli ko pong ibabahagi sa inyo itong Gumaca Bypass Road. Muli nating dadaanan para makita o kaya malaman kung ano ang sitwasyon sa daan na ito dahil nagkakaroon pa din ng reblocking sa daan sa Maharlika Highway sa sentro ng bayan ng Gumaca, Quezon. Kaya patuloy pa din nahaharap sa matinding pagsubok ang mga motorista na dumadaan dito, lalo na ang mga nagmamaneho ng heavy vehicles. Ay, eto na aksidente oh. Yung JNT. Ano? JNT mga motivation oh. Pinabayaan na yung kaha. Kinuha na yung mga gulong. Wala na. Malamang makina niya wala na. Kaha na lang yung naiwan. Sana'y samahan niyo po akong muli sa panibagong kwento ng aking biyahe. Tara, simulan na natin ang kwento ng aking biyahe. Okay mga ka-motivation, bali ngayong araw dahil pabalik na rin ako ng Laguna. So nandito ako ngayon sa may Gumaca, Quezon, sa province ng Quezon. Syempre, so ngayon nandito ako malapit sa entry point ng Gumaca Bypass Road pag galing ka sa Bicol or dito sa ibang bahagi ng Quezon Province. So nandito tayo sa gilid ng Maharlika Highway. So since napauwi na rin akong Laguna, pasadahan lang natin tong Gumaca Bypass Road. Update lang natin yung kalsada dito kung marami pa rin ang dumadaan ng mga heavy vehicles. Kasi di ba nung nakaraan almost 2 weeks na rin na nakalipas nung i-vlog ko yung Gumaca Bypass Road. So nakita naman natin na gaano kadelikado yung daan. Marami ang nahihirapan dumaan mga heavy vehicles kasi nga ginagawa yung daan sa bayan ng Gumaca, Quezon. So ang alam ko, ang balita ko, hindi pa rin tapos yung paggagawa ng kalsada sa pinakasentro ng Gumaca. So kaya ang iba dito pa rin dumadaan sa Gumaca Bypass Road. So ngayong araw gusto ko ulit ibahagi sa inyo para makita nyo yung latest update dito sa bayan ng Gumaca sa dadaanan natin sa Gumaca Bypass Road. So tara mga motivation, samahan nyo ako sa biyahe nito para magkaroon tayo ng idea or maibahagi ko sa inyo kung sakali man may plano kayong magbiyahe papuntang Bicol or kaya sa Visayas gamit ang iyong mga sasakyan or motor. Okay, tara mga motivation, pasukin natin to. Ito lang no, paglabas mo ng ng bypass road ng Gumaca pag galing kang Maynila, andito to sa may gilid lang yan. Pero may pumapasok na truck mga motivation na nakita ko na. Ay, may lumabas din ng mga na truck. Yan oh, galing oh, kinaya nito ng truck na to oh. Daming kargang motor. So pasadahan lang natin tong bypass road ulit para may update tayo. Kasi may nagtanong sa akin nakaraan kung kamusta na daw yung daan sa Gumaca. So ito nga, marami pa rin talagang dumadaan sa bypass road dahil dito sa bayan, sa sentro ng Gumaca ay naka-reblocking pa yung kalsada. So gagawin natin, dito tayo. Ayan, may naghaharang dito, ayan oh. So yan kasi matraffic dyan mga motivation sa bayan ngayon. Gawa na ang one way. At pagka heavy vehicles, alanganin dumaan gawa ng maliit yung kalsada. Kaya dito pa rin talaga dumadaan yung mga
truck. So ngayong video ito, update lang natin para kahit papaano magkaroon tayo ng idea, kasi matagal na rin naman, almost magti 3 weeks na rin bago ko nabalikan. So pasadahan lang natin. Okay, maganda na yung kalsada dito, na asfalto na siya. Nga lang, may mga portion talaga dito na matarik at delikado. So nakita natin may truck sa unahan natin, at kanina may lumabas nga na isang truck na punong-puno ng motor, at meron pa rin nagbabantay doon sa may kanto na nagga-guide sa mga motorista. So napansin natin may isang truck na umabante. Siguro doon lang yun sa bayan, or titiisin niya na lang yung traffic doon sa one way. Actually may alternatibong ruta, Bundok Peninsula. Papuntang Bundok Peninsula pwede kayo dumaan. Okay, check natin. Ang kapal ng asfalto, oh. Sa kabila wala pa. Ang ganda kasi ng bypass road nito sana, kasi syempre maiwasan ang pag sikip ng traffic sa bayan mismo, sa pinakasentro ng Gumaka. Nga lang, syempre may design kasi dito na talagang matarik ang ahon. Mahaba yung ahon niya, hindi siya kurbada. Yun nga lang, talagang mahaba yung ahon niya. So marami ang nagko-comment na mas matarik pa daw yung sa ibang portion, may sa Cordillera ganyan, matatarik pa daw doon. Kasi nakaparating naman ako ng Cordillera na, nakapagmotor na ako doon. Maliliit lang yung kurbada doon at wala masyadong ganitong kalalaking sasakyan na dumadaan doon. Hindi naman ganong kalalakihan. Yun ang kaibahan doon. Dito kasi tulad nito, ang haba ng ahon na to, yun lang talaga yung medyo alangan dito, yung ahon medyo mahaba. Kung mapapansin mo, hindi naman siya turbada talaga. Yun nga lang, ito tulad yung bus na yan, di ba? May hirapan siya, bagal. Mahaba talaga yung ahon na to. Yun ang talaga nagpapahirap dito sa mga motorista, lalo sa nagdadrive ng mga heavy vehicles. Sabi ko nga, even sa motor, mararamdaman natin yan na ano siya, nahihirapan tayong umahon. Tulad dito, dahan-dahan lang tong bus, kasi mahirap talaga yung ahon dito. Yeah. Sa previous vlog ko nga, ang dami kong nabasang comment na hindi na daw to diversion, diversion. Patay na ba? At tinatawag na rin tong killer bypass road. Sa totoo lang naman talaga, marami na talaga na aksidente dito. Marami nang wala ng preno, nasira, napatay ng makina, bumulusok na ng pababa. Yun talaga yung nagiging problema dito. So marami din nagsabi na nasa load ng ng truck, sobrang overload ganyan. Although yung iba talaga mabigat talaga yung karga. So siyempre ang iba naman kinakaya, kasi sabi ko, nakakausap ko nakaraan yung driver dito ng truck. Dito masusubok yung pagiging driver ng isang truck, kasi hindi naman para-parehas ng yan siwa skill kung paano. Ang iba kinakaya, siyempre yung iba medyo bago pa yung sasakyan or luma, pero hindi yan sa luma at bago siyempre, di ba? Kasi basta tumatakbo yung sasakyan mo, ibig sabihin nasa kondisyon yan. Maliban na lang talaga kung pabayaan mo siya, hindi mo siya i-check. So sa ngayon wala pa tayong masyadong nakakasabay na mga mamaneho ng heavy vehicles na dumadaan dito sa portion na to. Ayan, sa unahan meron. Kawawa kasi yung mga heavy vehicles dito. Yun nga lang, sa Bundok Peninsula naman, kunting tiyaga lang talaga kasi medyo malayo ng konti. Pero sureball naman, safe yung biyahe. Okay. Eto na, babala, bumagal, palusong ang kalsada. So sa mga kapwa natin motorista na dadaan dito, ingat lang kayo. Talagang medyo alangan talaga dito pagka mabigat yung karga ng sasakyan nyo. Kahit mga 4 wheels nga nahihirapan dito minsan lalo pag mga, siyempre, madami ang karga.
Kaya palusong na to mga motivation. Ayan, tinding lusong nito. Try natin i-record to ng full episode na gumaka. Eto, pagkalusong natin dito, yun nabanggit kong ano karaan, nandito yung ano, yung exit ng Bundok Peninsula kung doon kayo dadaan. Eto, yung crossing na to, nandito sa baba. Ayan mga motivation na yung dinaanan ng jeep pakaliwa. Ayan na yung Bundok Peninsula, papunta na sa bayan ng ano, Pitugo. Eto, marami din na nadadali dito minsan. Mayroong hindi nakakaahon at may bumubulusok din dito kasi sobrang lusong din ito. Okay, abante tayo. Nandito kasi sa taas talaga yung pinakamahirap na part ng daan ng Gumaka, bypass road. Yung na-drone ko dati kasi nandun talaga yung mahabang portion ng paahon. Kaya doon maradalas yung nagkakaroon ng aksidente at nagkakaroon ng aberya ang mga sasakyan kasi nga ang haba ng ahon ng daan na yon dito sa unahan. Yun po yun, may umaahon na truck oh. Tingnan natin kung makakaahon sila. Ayan oh. Ang karga niya ay mga saging. Mahaba kasi yung ahon talaga. Ang dami saging oh. Ang daming mga truck pa rin talaga nadaan dito ngayon. Kaya dahan-dahan lang talaga. Imagine mo yan oh, ang taas niya no. Kita dito. Ito, palusong naman to. Ang ganda sana ng ano na to, ng ruta na to, di ba? Kasi napaka-aliwalas talaga dito. Hindi ka mata-traffic dito. Kaya lang, ito talaga yung minsan nagpapahirap talaga sa mga motorista dito sa taas. Dito sa bandang unahan, dami pa rin nadaan eh. Wala, ano pa kasi yung ano, yung bayan talagang one way pa rin. Kaya saka hindi pinapayagan ng ibang mga lalaking sasakyan dumaan doon. Sana pag nagawa na yung ano, yung Maharlika Highway or sa pinakasentro ng Gumaka Bypass Road, parang ano ba, gawin, tabasin yung ano dito, yung portion na mahaba na ahon. Tulad niya no, si kuya nasira ng makina. Tabasin yung mahabang ahon dito kung medyo ipantay ng konti para talagang wala nang mahirapan dito dumaan. Silipin natin. Wala, ang mabibigat talagang karga, dahan-dahan lang talaga hanggang sa ma-survive nila dito yung daanan. Ito, paahon na to. Medyo malapit na tayo sa may portion na matarik talaga. Yeah. Kaya kung dadaan kayo dito mga motivation, lalo sa gabi, napaka delikado. Dahil na bukod sa yung daan dito, yung matarik, napakadilim sa gabi. Mga kabayo. Ito, palusong na to. O ayan oh, may nahihirapan umahon oh. May truck sa baba mga motivation. Ayan oh. Oh, dahan-dahan talaga oh. Grabe. Ito na aksidente oh. Yung JNT. Ayan oh. JNT mga motivation oh.
Ayun pa oh, yung pinto ng JNT oh, naiwan ng truck ng JNT. Ito, matinding ahon to. Overtake tayo dito. Sige, pa-overtake natin ang kotse. Overtake tayo. Baka mamaya mabitin ng truck. Ito na, paahon na to. Hello. Ayan na, nahihirapan na yung truck ko. Overtake na. Dami nakatambay dito mga autobation oh. Mga hindi siguro ito nakaahon. Ito kasi yung portion dito oh, na mahirap umahon talaga. Ang dami na siraan dito oh. Malamang nasiraan to mga to. Ito kasi yung portion talaga na delikado dito oh. Ito, ang haba kasi nito. Ayan oh, dami na nakatigil dito. Ayan oh, makaahon kaya sila. Oh, nabitak na nga to yung daan dito. Dapat dito ay pantayin na to, ayusin na, total sira din naman na oh. Ayan oh, ahon. Babalik tayo dun sa pwesto natin nakaraan para makita natin. Saka dito pala mga motivation, nahagip ng drone ko eh, napansin ko lang may truck dito eh. May truck dito na nawala na. Nawala na yung truck dito. May truck dito na na-aksidente rin eh. Okay mga motivation, na babalik lang ako. So sinilip ko lang yung truck dito eh, para may pakita ko sa inyo yung update dito sa sa Gumaca Bypass Road. Pupunta lang tayo sa may tindahan sa tinigilan ko ng nakaraan para ma-update natin. Ayan. Ayan, may nag-aayos dito ng truck oh. Tigilan tayo dito. Okay. Ayan oh, hirap na hirap sila umahon. Ayan, tigil tayo dito. May mga pyesa na sasakyan dito oh. Fell by the wayside, babe, just trying to get out of this place. Can't forget the words you'd say about being a better man. Did we try to move too fast? Seem to make a good thing last, and you'll always be in my head. Now you got me down bad, thinking you'd be my last. Now I'm just here on my own. Now we're just strangers, just strangers again. Your face ain't fading away, all the memories inside of my brain. Remember the nights we laid in your bed, we talked for hours. Thought you were the one for me, it'd never be a memory. Now I see a ghost in my bed. Did we say goodbye too soon? You know I still run to you. Didn't see us falling apart, and now we're just
motivation, bali nagpalipad lang tayo ng drone doon sa dati nating pinestuhan. So nakita natin sa drone shot, yung mga truck pala nakahilera doon sa gilid ay mga nasiraan yon, mga hindi nakaahon. Yung sabi nga nung nakausap ko doon sa tindahan, yung iba naman daw no, nasa buga ng gulong. So yun talaga yung portion dito sa Gumaca Bypass Road ang delikado, kasi mahaba kasi yung ahon na yun. Kaya medyo nahihirapan talaga yung mga heavy vehicles umahon doon. Kaya tulad yan ng bus nasa unahan natin, buti kinaya. Meron pa dito yung portion naman na palusong. So check nga natin yung ano dito, yung bus na nahulog dati kung kinuha na. Ayan malalaking truck na dumadaan dito. Hindi pa rin talaga madaanan yung bayan, kasi sabi nga nung bantay doon, sabi niya sa akin ano daw, hindi pa makapagsemento ng tuloy-tuloy kasi laging maulan dito sa Quezon. Kaya hindi daw matapos-tapos yung sa bayan. Kaya medyo matagal pa to, na baka abutin pa to ng March bago mag Holy Week siguro matapos yung kalsada doon sa sa Gumaca Bayan, sa sentro. Kasi na nga, di ba? Next week magma-March na. April, malapit na, isang buwan na lang mahigit. Malapit na yung Holy Week. Ayan ahon, biyahing Naga. Magkaano sila? Magkatulad ng bus. Ito yung portion dito na matinding lusong din to. Ayan, marami din dito yung nawawala ng preno. Overtake na tayo dito sa bus. Okay, dito yun sa may bandang baba, yung bus na nahulog. Silipin nga natin kung nandito pa. Dito, paglusong dito. Yeah. Dito yun mga motivation yung portion na to. Gigilid tayo para makita lang natin. Gilid lang tayo dito para makita lang natin dito yung bus dito na nahulog nung nakaraan. Check natin mga motivation. Ito kasi yung portion na to, yung paahon na to, delikado rin to. Tapos yung lusong na to, napaka-delikado din nito kasi sobrang lusong dito. So gagawin natin, check natin yung motor, yung bus dito na nahulog, kung nandito pa siya. Dito lang yun mga motivation silipin ko lang para ma-update lang kayo, kasi iba dati baka mamaya magdiktarong kasi sa akin kung kamusta daw yung bus doon, kung nahanap daw yung yung cellphone ng bata. Kung makakausap natin si Kuya Dario, sana ako nandito. Dito pa mga motivation pinabayaan na yung kaha, kinuha na yung mga gulong, wala na. Malamang makina niya wala na, kaha na lang yung naiwan. Pinabayaan na siya andito yung bus ayan dito yan mga motivation, lumusong siya okay, nandito pa, wala na yung laman loob niya, kinahoy na. Okay, bati na tayo. So yun lang mga motivation, nakita naman natin na ang bus na nahulog sa bangin ay nandun pa rin. Bati na tayo hanggang sa makalabas tayo ng Maharlika Highway. Bali doon ko na lang tatapusin yung video mga motivation, sa labas ng Maharlika Highway. Yan, para maipakita ko rin sa inyo yung entry point dito pag galing kayo Maynila. Okay mga motivation, ito na yung labas ng Maharlika Highway. Kakaliwa na tayo dito. Ayan, papuntang bayan yan, papuntang sentro ng Gumaca. So ito na yung pinakalabas.
ng bypass road ng Gumaka. So yun lang mga motivation, konting update lang sa Gumaka bypass road kasi ang iba nagtatanong kung ano yung status ng daan dito sa part ng Gumaka, Quezon. So nakita naman natin na patuloy pa rin yung pagsasakripisyo or paghihirap ng mga motorista na nagmamaneho ng heavy vehicles kasi sa Gumaka bypass road pa rin sila dumadaan kasi sa bayan hindi pa naman nagagawa yung kalsada. At nakita natin kanina sa drone shot na maraming truck na nakahilera dun sa may part na paahon yung madalas ang aksidente na nasiraan, at ang iba nga nasabugan pa daw ng gulong. So yun talaga yung portion doon na pinakamahirap sa part ng mga motorista kasi sobrang haba ng ahon na yun, kaya malimit talaga yung aksidente. So paano mga motivation, sana nabigyan ko kayo ng update or latest update sa Gumaka bypass road. So maraming salamat sa pagsama kung nakarating ka dito sa dulo ng video ito. So magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang video i-upload. So sana nandun ka pa rin, at sana pwede mong i-like or i-share tong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede ko bang mahingi ang suporta mo mga motivation sa YouTube channel ko para mapabilang ka sa bumubuo ng YouTube channel ko. Okay, hanggang sa muli. Magkita-kita tayo sa mga susunod ko pang mga video i-upload. Bye bye, paalam, let's go.